Minsan, ang mga nilalang sa ating alamat ay hindi lang kwento ng mga matatanda. Minsan, sila ay nagiging totoo at nagpapakita sa atin. Lalo na kapag napupunta tayo sa teritoryong hindi natin lubos na nauunawaan. Ito ang kwentong ibinahagi sa atin ng isa nating tagapakinig mula sa San Pablo, Laguna. Isang karanasang magpapatayo ng balahibo mo at magpapaalala na may mga bagay sa mundong ito na mas mainam nang hindi mo na lang nakikita. Noong nakaraang taon, nagpasya ang isang pamilya mula sa Maynila na mag-camping sa paanan ng bundok Banahaw. Sila ay sina Mang Tonyo at Aling Leti. At ang kanilang dalawang anak na sina Miguel, 12 taong gulang, at si Lian, 7 taong gulang. Mahilig silang mag-outdoor activities, kaya excited ang lahat. Nakahanap sila ng magandang pwesto malapit sa ilog. Tahimik, malamig ang simoy ng hangin. Ngunit may isang puno doon na hindi nila maiwasang mapansin. Isang matandang puno ng akasya. Napakalaki nito. Ang mga ugat ay parang mga bisiro na nakausli sa lupa. Sabi ng lokal na gabay nila, "Huwag kayong masyadong lumapit dyan sa puno lalo na kapag gabi." Wika ng kanilang tour guide. Hindi naman masyadong pinansin ng Mang Tonyo ang babala ng tour guide. Sabi pa niya sa sarili niya, "Puno lang naman yan. Ano bang pinagsasabi nito?" Bulong sa sarili ng Mang Tonyo. Unang gabi, maayos naman ang lahat. Hanggang sa nagising si Lian, mga bandang 10:00. Nakaupo siya sa entrance ng tent at nakatitig sa puno ng akasya. Anak, anong tinitingin-tingin mo dyan?" Tanong ni Aling Leti sa kanyang bunsong anak na si Lian. Sumagot si Lian ng mahina. "Nay, may malaking tao doon sa puno Nakatingin siya sa atin." Sagot ni Lian sa kanyang nanay. Akala ni Aling Leti ay guni-guni lang ni Lian dahil sa pagod. Pero nung mga sumunod na gabi, si Miguel naman ang nakaramdam ng kakaiba. May naririnig siyang yabag sa labas ng tent. Mabigat, para bang may elepante sa labas. Ngunit wala naman siyang nakikita sa paligid. Si Lian, paulit-ulit na bumubulong. Nakasakay siya dun sa sanga, tapos nakatingin siya sa atin, may malaking sigarilyo. Ang daming usok. Wika ni Lian. Kinilabutan si Mang Tonyo. Alam niya na isa yung kapre. Pinakalma niya ang mga bata at sinabihan na huwag nang lalabas ng 10:00 ng gabi. Natapos ang camping nang wala naman nangyayaring masama. Umuwi sila sa San Pablo, Laguna. Ang akala nila ay tapos na ang lahat. Pero makalipas ang 2 araw ay biglang nagkasakit si Lian. Napakataas ng lagnat nito. Umaabot sa 40 degree. Tapos hindi tumatalab ang mga gamot na pinapainom nila. Wala namang ubo si Lian. Wala ding sipon. Puro lagnat at bangungot. Sa kanyang panaginip, lagi daw may malaking anino na nakatayo sa pintuan ng kwarto niya. Tapos hindi siya makakatulog mag-isa. Dahil sa mga pangyayari, dinala si Lian sa doktor. Nang lumabas ang test, normal naman ang lahat. Walang impeksyon, walang virus. Sabi ng pedya, baka psychological lang daw. Pero alam ni Mang Tonyo na hindi ordinaryong sakit ito. Tumawag si Mang Tonyo ng isang albularyo sa San Pablo. Pagdating ng albularyo, hindi na ito nagtanong kung ano ang nangyari. Agad niyang tinignan si Lian. Pagkatapos ay nag-insenso. Inikot nito sa buong bahay. Pagbalik ng albularyo ay nagwika ito. "May sumunod sa inyo mula sa bundok Banahaw. Yung puno ng akasya doon. May nakatira doon. Gusto kayong kilalanin. Gusto ang bata. Pero hindi intensyon na saktan ito. Subalit ang presensya ng kapre ay napakabigat sa katawan ng bata." Paliwanag ng albularyo.
Nagpayo ang albularyo na mag-alay daw ng dugo ng isang itim na manok sa likod ng bahay, bandang hating gabi, at samahan ito ng taimtim na panalangin. Sa pag-aalala, sinunod ito ni Mang Tonyo. Nag-alay sila sa takdang oras. Simpleng pag-aalay, simpleng ritual. Kinabukasan, gumaling si Lian, parang walang nangyari. Bumalik sa normal ang kanyang katawan at isipan. Aral sa kwento. Huwag baliwalain ang mga babalaan ng mga taga-lokal. Hindi lahat ng puno ay puno lamang. Hindi lahat ng anino ay guni-guni lang. At higit sa lahat, may mga bagay na hindi nakikita ng mga matatanda, pero nakikita ng mga bata. Ang pag-aalay ng dugo ng itim na manok, ito ay isang kultura ng mga Pilipino. Ito ay simbolo ng paggalang at pakikipagkasundo sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Hindi ito kulam o hindi ito isang masamang ritual. Ito ay sinaunang kaalaman na kung minsan ang lunas ay hindi sa ospital, kundi sa sinaunang paniniwala. Kung kayo ay may mga kakaibang karanasan, maaari mo rin itong ibahagi sa akin. I-comment nyo lang sa akin kung nais nyo. At tandaan, hindi lahat ng kumakatok sa gabi ay tao. Ingat palagi kayo, lalo na sa mga lugar na may mga matatandang puno. Ako si Noctis PH, palaging nagpapaalala sa inyo. Minsan, ang tunay na halimaw ay hindi ang kapre, kundi ang hindi natin paggalang sa mundong hindi natin nakikita. Paalam sa inyo. At palaging mag-ingat. Hanggang sa muli. God bless and goodbye.